Tila mabuti ang talang epekto ni outstanding Asian star Catherine Bernardo sa buhay ni Aces multimedia star Alden Richards. Sa latest episode kasi ng Christopher Minute nitong Lunes, pinakilig ng host na si Romel Chica ang fans ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa ulat niya tungkol sa dalawa. Saad pa ni Romel, makikita mo talaga sa mukha niya na talagang inspired magtrabaho sa araw-araw ng kanyang pagkilos. Kailangan mayroon talagang nagpapakita sa kanyang mga mata at kitang-kita yan lalo na nung tumanggap sila ng award ni Catherine Bernardo. Matatanda ang kinilalang box office king and queen sa pelikulang sina Alden Richards at Catherine Bernardo para sa nagbabalik na Box Office Entertainment Award na ginanap nitong linggo. Samantalang magkahiwalay na dumating sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Box Office Entertainment Award. Sila kasi ang tinanghal na Box Office King and Queen ng nasabing award as show ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation para sa kanilang blockbuster movie na Hello Love Goodbye na naging all-time #1 Filipino movie mula taong 2019 hanggang 2023. Naunang pumasok ng Henry Lay Erwin Theater sa Ateneo de Manila University sa May Quezon City si Alden habang pumasok lang si Catherine ng venue nang tanggapin na ni Alden ang kanyang award. Hindi rin sila sabay na lumabas sa venue. Bago pa makasakay ng kanyang kotse si Alden ay tinanong siya ng entertainment press tungkol sa napabalitang sequel ng Hello Love Goodbye. Hindi naman siya sumagot at dumiretsong sumakay sa kotse nang tanongin naman siya kung nanliligaw na ba siya kay Catherine. Komento nga ng mga nag-interview kay Alden, ayaw raw pabuking ni Tisoy sa panliligaw sa ex ni Daniel Padilla. Anyway, after makuha ni Catherine ang kanyang award, ay umalis din agad ito ng venue. Pero nakausap pa siya ng entertainment press at wala pa rin daw siyang idea tungkol sa sequel ng pelikula nila ni Alden Richards. Then talaga ito sa atin, makikita mo talaga sa itsura niya, sa mukha niya na talagang inspire, magtrabaho, magtrabaho sa araw-araw na kanyang pagkilos. Kailangan meron talaga nagpapangiti sa kanyang mga mata. At kitang-kita yan, lalo na nung tumanggap sila ng award ni Catherine. Nakita mo ba yung kinuha niya pa sa hagdanan? Ang sweet! At nakita mo ba yung may biglang humarang na may dalang stand-in ni Catherine? Oo! Diba? Super ngiti talaga si Tisoy. Oo. Malaki po talaga ang nagagawa ng pag-ibig, mga kapatid. Hindi namin sasabihin sa inyo kung nasaang estado na po talaga sila ngayon, pero napakalaki po ng milagrong ginagawa ng pag-ibig sa mga taong nagmamahal. Di ba, Ramlia? Di ba naman, lulumalig? At saka na, huwag kayo mag-alala, malalaman natin yan kay nanay agad-agad. Ay nako, pag pinagkatiwalaan tayo, why not? Sila unang makakaalam. Tungkol po ito sa fake news na naman na lumalaganap ngayon na marami pong naniniwala, nagkiklik pa rin kahit kung ano-ano lang ang laman ng mga fake news. Katulad po, kahapon, Happy Mother's Day ang batian. Maraming salamat po sa lahat ng nakaalala at nagpadala ng mensahe, tumawag at nagpadala ng mga bulaklak. Salamat. Mamaya ako nasasabihin kung sino-sino. Pero si Catherine Bernardo po ay nako, naging biktima na naman ng fake news. Dahil meron daw siyang sinabi na, sige, unahan ko na nga ang pagbate sa mga tita daw niya. At ang sabi, niloko po kasi ko ng anak niyo eh. He. Robin, sasabihin ba naman ni Catherine yun? Nang diba? wala sa personalidad niya yung ganong dialogue. Huwag naman oo. Hindi niya gagawin yun. Mag-ingat po tayo sa pamimili ng mga accounts na ating susubaybayan at tatanggapin sa ating kalooban. Ayan, nagbilang na nga po si Romel. Ako, 45 po ang aking posters. Hindi po akin lahat yon. Wala po akong anumang social media account, pero merong naglulutangan. Romel, ilan yung nabilang mo kay Catherine Bernardo? Naku, ang dami, 100 plus. Hindi pa ako tapos nun kasi area tayo, binili ang bilang ko. Merong mga legit, merong mga hindi. Halo-halo na tayo. Kaya mamili po kayo. Makikita niyo naman kung si Catherine talaga yung sasalita kasi yung iba, jologs na jologs. Pag nagpa-post, di ba?
Alam naman basahin po natin, yung mabuti. alam naman natin ang lengguwahe kung paano mag-post at magsalita si Catherine Bernardo. Kapag ka po parang bara-bara-bay, ika nga natin, hindi po siya yon. At saka Romel, paano ba kasi malalaman kung legit o hindi ang isang account? Naku na, eto na nga. Actually, dapat ang pagkakakilanlan lang ng legit, merong blue check. Ang nangyayari nga, ngayon, naku, ini-scan na ngayon at ilalagay, gumagawa ng fake account, ilalagay ng blue check. Kaya wala nang wala nang pagkakakilanlan ng real. Malalaman na lang. Di ba binasa ko na yung text ni Randy Balaguer na siya ay nagbabayad ng 500 pesos per month para doon sa legit na blue check. Paano ngayon yan? Basta kung paano na lang po natin kilala ang isang tao, kung ano po ang itinanim niyang kredibilidad sa ating isip, yun na lang po siguro ang dapat nating pagbigyan at unawain. Pero yun pong mga salita na hindi nararapat at hindi kayang sabihin ng personality, walang kapasidad, magdalawang isip na po tayo, hindi po sila yon. Yun lang, di ba? Sabi nga ni Juris Dr. Channel, nako, napaka-busy ni Catherine Bernardo para pagtuunan pa ng pansin ang mga bagay na yan. Sa mga hopya dyan, ayan, isang malaking fake news po. Ayan, oo nga naman. At sabi naman ni Boycie Caragay, bakit naman niya babatiin ng Happy Mother's Day si Carla? Siyempre, iisipin ng mga tao, pinaplastic lang niya ang dating biyanan niyang hilaw. So, hindi niya yan gagawin. Hindi naman Tupperware si Catherine, no? Sabi niya. At eto, malinaw itong sinabi ni John. Walang makapaniniwala na si Catherine ang nag-post ng greetings kay Carla Estrada. Unang-una, hindi niya yan gagawin. Pangalawa, hindi siya ganyan mag-post ng anumang mensahe. Huwag po tayong basta-basta maniniwala. Ang dami-dami na pong peke ngayon. Ang fake news talaga, pipiliin na lang po natin kung sino ang ating pagkakatiwalaan. Totoo yan. No? Correct. Nakakalungkot naman. Naguguluhan ang publiko. Naguguluhan na kung sino ba at ano ang kanilang paniniwalaan. At yung mga iginagawa talaga ng mga posers na ganyan, yung mga taong pinag-uusapan talaga sa kasalukuyang panahon. Tulad ni Catherine, ni Daniel Padilla, ni Alden Richards, at iba pa ng mga sikat na artista. Sila talaga yung ginagawang puhunan ng mga peddlers. Oo, totoo yan. Okay, isa pa, sabi pa uli ni John, si Catherine nananahimik. Huwag na sana nilang guluhin pa. At hindi niya ipopost yon dahil hindi pa sila nakakapag-usap sigurado ng dating niyang biyanang hilaw. At sabi naman ni Larry May Abrigo, naku nanay, napagmatigasan nga po ng aming mga naikasal ay may mga anak sina Alden at Maine. What more pa po kaya ang paggawa ng fake accounts? Sa isang click, kayang-kaya nilang baguhin o sirain ang isang personalidad. Naku nay, if I know, nag-join forces ang natitirang 3 panay ni DJ. Ha. Sabi niya, tama itong kay Mayang Kung yun niyang paninindigan at pagkakalat ng issue na may anak na si Alden at si May Mendoza at may mga pangalan pa, yung 3 anak na nakatago daw sa isang isla. Paano pa yung ganito? Napakasimple na lang ito para sa iba. Di ba? Yes. Ayan. Sabi ni Dan Clavesillas, Nay, dapat po mag-ingat sa paniniwalaan at ang dami pong fake accounts na may mga ikinoquote na sinabi kunwari ng mga artista. Madalas po, biktima dyan si Catherine at Alden, pero alam po natin na wala sa hilatsya nila na magsasabi ng mga ganong pananalita. Tama ka Dan Clavesillas. Kumbaga, kilala naman natin ang kanilang personalidad, yung kanilang kapasidad, alam din natin. Doon na lang po talaga ito na pagbabasihan, di ba? Nay, baka po nagbayad si Carla para may magpanggap na Catherine para batiin siya. Anak, Paulo Ubalde ng Vera Catanduanes, hindi naman siguro darating si Carla Estrada sa ganung punto. Hindi. Talagang meron lang talagang mga fake news peddlers. At eto pa, sabi ni Marichu Formacion Espiritu, knowing Catherine Nay, never siyang magsasalita ng ganun. Siya na marespeto at may paggalang sa kapwa. Never niyang gagawin yon. At hindi siya mag-aaksaya ng panahon para sa ganun. Oo nga naman, pag marami kang trabaho at abala ka sa mga prioridad mo sa buhay, hindi mo papasukin yung ganyan. Diba? Correct. At sa panahon kasi ngayon, di ba? Ang panahon kasi ngayon, pag iniidolo mo
alam mo ang nangyayari sa kanya. Kaya pag ikaw, hindi mo idolo yung nababalitang artista, agad kang maniniwala kasi hindi ka updated sa kanya. In Diba? short, kapag hindi mo kilala ang personalidad, kung ano-ano talaga ang ipopost, di ba? Maliligaw Yun ka yun. talaga. Kung Correct. gaano kakilala, kung ano ang kapasidad na alam nila, yan po ang talaga magiging basehan. Barometro po natin yan. Hindi si Catherine, hindi si Daniel, hindi si Alden ang nagpapakalat ng mga fake news.